Mahiya naman po kayo. Kung noon po dahil sa politika ay hindi nyo pinapaupo yung ibang congressman hanggang last day, sa amin po, maawa na lang po kayo sa aming mga constituents. Kaya lang naman kami nagre-reklamo dahil nakakaligtaan nyo na kami. Nanalo na nga kami, ayaw nyo pa kami paupuin dyan ng maaga. Siyempre po, magre-reklamo kami. Maawa na lang po kayo. Maawa na lang po kayo sa mga PWD constituents at lahat ng mga nagsusuporta po sa amin. 391,000 ang boto po namin noong 2022. Kahit po nagpetisyon na kami sa Supreme Court for mandamus at to declare this House of Representatives rule unconstitutional na kailangan pang mag-ceremonial oath of affirmation ng isang elected at naka-oath na congresswoman ng P3PWD bago siya makaupo at makasali sa plenary, ay humihingi pa rin po kami ng kahit konting puwang na lang sa puso ni Speaker Martin Romualdez na paupuin naman po niya ang aming na sumitin na representative at first nominee by virtue of a Supreme Court decision. Yun pong utos ng Supreme Court sa desisyon at sa COMELEC na magsumitin na lang kami ng bagong first nominee. Yan po ang aming ginawa. Si Dr. Camille Ilagan po ay may doctorate sa Business Administration at isang educator and advocate ng mga for the rights of children with special needs. At naka-oath na nga po. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9 hanggang December 18 na magkaharap na silang nakaupo siya, harap niya na ang speaker ay nag-adjourn na lamang pang Pasko na hindi po siya nabigyang pansin kami. Pinapanalangin po namin sa P3PWD na ang speaker ay magiging modelo naman po ng demokrasya. Kasi hindi naman pwede itong lalo na ang P3 ng tao, may Supreme Court decision na, may proclamation na sa COMELEC, may oath na before I judge, ay hindi pa rin kami mapaupo. Ang ibig po bang sabihin nun, ay pwedeng ma-veto pala ng speaker ang eleksyon, ang will ng voters. Kasi po, kung hindi pala niya kami oath, di para na rin kami hindi na naging walang silbi na po yung pagkapanalo namin at ang karapatan ng mga taong bumoto sa amin na kami makaupo doon at magkaroon ng boses sa mga PWD at mga pasyente doon sa ating kongreso. Yan lang po ang hinihiling namin sa kanya. Sana naman po ay may 3 araw pa simula ngayon bago mag-recess ay pa-oath na niya. Baka naman naging busy lang siya masyado sa budget, pero talaga pong wala. Balik-balik na po kami sa Secretary General. Email kami ng email. Ang Presidente, si Ma'am Grace Yanesa, email ng email. Nakakahiya na po itong ginagawa nila sa amin. Kaya po talagang wala na kaming recourse but to seek relief from the Supreme Court who rendered the decision in the first place na magsumiti kami ng bagong first nominee namin para dito sa term hanggang June 29. Mahigit na po 1 buwan at kalahati, pabalik-balik naman si Dr. Ilagan doon, nakikiusap doon sa Executive Director. Any acknowledgement lang ng Secretary General Velasco na lahat ay papeles ay approved na, okay na, hindi man lang siya sumasagot. Dati naman, yung Secretary General dyan ay nag-oopisina. Bakit si Secretary General Velasco ay lagi namang absent? Lagi po siyang absent. Ewan ko lang po kung tinagtataguan niya kami. Pero sa 1 buwan at kalahati, hindi namin siya makita. Tapos, ang nagsumiti na ng legal opinion yung legal department ng House of Reps. Kasi sinabihan na ako nung director na okay na po, tahat po ng papeles at may legal opinion na. O sige po, ano na namin to sa SecGen para po ma-agenda. Abay, hindi kami pinapansin ng SecGen. Ano pong, di ba,
po ba siya government employee yan siya? At under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ay may karapatan din kaming ihablas siya for gross negligence at saka injury. Nagmamakaawan na nga lang po kami sa kanya. Kaya, mahiya naman kayo. Mga constituents namin, persons with disability, children na Down syndrome, cerebral palsy, autistic, mga pasyente may cancer, lupus, mga elderly, mahiya naman po kayo. Kung noon po dahil sa politika ay hindi nyo pinapaupo yung ibang congressman hanggang last day, sa amin po maawa na lang po kayo sa aming mga constituents. Sa ngayon po ay over 1.3 million ang PWD. Sabi nga nila malapit daw, sabi ng NCDA malapit daw sa 2 million. Wala pa yun. May seniors din kami na PWD, may mga pasyente sa cancer, sa lupus, sa mga autoimmune, mga children with special needs. Yan po ang namin kasi pag kahit meeting man lang sa government agencies, ay parang hindi kami papansinin. PhilHealth, ilang beses na kami gusto ng PhilHealth. Dapat po may accessibility facilities, mamimigay ng special wheelchair sa may cerebral palsy. At yung pong outpatient services, lalo na therapy sa mga autistic namin, ng mga bata at mga palsy ay ibigay na po ng PhilHealth. Pero ano po nangyari? Zero po ang budget ng PhilHealth. Yun po sinabi ni Senator Grace po zero. Kasi daw to teach them a lesson. Senators, teach them a lesson. Kami naman pong kawawa mga pasyente namin. Hindi po ganoon ang tamang sa tingin namin ang paggawa ng budget. Hindi po para parusahan yung ahensya. O hindi po tama ang serbisyo ng gobyerno. Yan lang pong isang namin kasi baka naman akala ni Speaker ay talaga ako, antay. Naku sir, pro PWD po ako at children with special needs. Yan po ang trabaho ko at advocacy ko. Kaya lang naman kami nagrereklamo dahil nakakaligtaan nyo na kami. Wala nga kami, nanalo na nga kami, ayaw nyo pa kami paupuin dyan ng maaga. Siyempre po, magrereklamo kami. Maawa na lang po kayo. Maawa na lang po kayo sa mga PWD constituents at lahat ng mga nagsusuporta po sa amin. 391,000 ang boto po namin noong 2022. Wala, 2 years na po yung cycle ng budget. Wala po kami talaga. Ang tanong ko nga po dyan, isa pa, yung sweldo po na nakalaan para sa P3 PWD na representative at staff namin, saan po napunta? Yan po isang tanong namin. Hindi naman siguro pwedeng ipamigay yun sa iba. Sana po hindi naman.